Hallelujah. Kung talaga po kayo yung nakikinig last 2 weeks ago, ang ano po yung ating pinag-usapan? God's timing, di ba? Tandaan niyo yung God's timing. Yung God's timing po, katulad din po at kahalaga ng katulad ng God's will. Naniniwala ba kayo doon? Ang tiyempo ng Diyos, ang panahon ng Diyos, may halos kaparehas ng kanyang kalooban yan. Pag panahon na ng Diyos, kalooban na ng Diyos. Amen? And then last week, ano po yung pinag-usapan natin about maturing in Christ? Na kailangan po talaga, nire-require talaga ni Lord sa buhay ng bawat isa sa atin, lumago tayo in spirit. Amen? Sa pagtatrabaho nga natin, para na po promote tayo, di ba? Ini-equip natin ang ating sarili, kinakabisado natin lahat-lahat from the time na nag-start tayo para ma-promote tayo, di ba? Binubuhos natin yung ating effort, yung gift natin, yung dedication sa pagtatrabaho para may promotion. How much more sa spiritual? Amen? And sabi naman ng Lord sa 3 John 2, He wishes above all things, through beloved John, He wishes above all things. Sino yun? Si Jesus Christ, that we all prosper. Tandaan ninyo, as you grow in the Lord, hindi ka pagkukulangin ng Panginoon. Kung paano ikaw ay nagmimithi na lumalim, makilala mo ang Diyos. Ang panalangin din, ang puso din ng Panginoon, you may go prosper in everything. Amen? Kaya ngayon po, kaya yung ating maturing in Christ, dapat po, ang isang believer, may time ka para manalangin. Diba? Yun ang tawag doon, ano yun? Sa relasyon nga, sa mag-asawa, ito po, walang mali siya. Sa mag-asawa, pag meron yung relasyon yung dalawa, pag gusto nyo makapagsarili, even may mga anak na kayo, di ba? Anong ginagawa ninyo? Pumapasok kayo sa kwarto. Anong tawag doon? Sa Lord rin ganun. Sometimes sa sobrang kabisihan natin sa mundong ito, ang dami-dami na nating pinag-uukulan ng kwento, mga tao. Pero si Lord, ang gusto ng Panginoon, meron din tayong oras sa Kanya. Ang tawag doon, secret place. Amen? Kasi sabi ni Lord, pagka mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid, isarado mo ang pinto, at kausapin mo ang iyong ama na hindi mo nakikita sa pangalan ni Jesus. Express your heart to God. Tandaan ninyo, hindi tayo po pwedeng mabuhay ng tagumpay pagka si Lord. Ganun lang kababa ang ating pananampalataya sa Kanya. Amen? Praise God. So, every Thursday of the month, kailan lang? Hindi kaila sa inyo. Every Thursday of the month of December, ano yung natatandaan nyo sa Amerika? Sineselebrate nila ang Thanksgiving. As well as mga Israelites din Ganon din po sila, Thanksgiving. Ginagawa po niya, talagang makikita nyo po doon how they celebrate it, grabe. Hindi po ako masyadong familiar dito sa ginagawa nila, but nakarinig na po ako ng ilang kwento about Thanksgiving regarding sa origin ng celebration nila ng Thanksgiving. Merong isang village kasi doon, as far as I know, na narinig ko, merong isang village that time sa Amerika na kung saan nagkaroon ng famine. And that famine, mga kapatid, by the grace of God, during famine, nagkaroon ng harvest. Nagkaroon ng fruitful, dinless pa rin sila ng Panginoon. During famine, nagtagtuyot, pero gumalaw. Nangyari. Naranasan nyo na ba yun? Natatandaan nyo yung pandemic? Ginutom ba tayo ni Lord? Diba? Hindi. Pagbabalikan natin mga pangyayari, diba? Hindi tayo pinabayaan. There is one village in the United States, mga kapatid, na dumating nga yung famine, tagtuyot. Pero that time na famine na yun, nakita nila yung harvest. Yung blessing, dumaloy. Panahon ng tagtuyot. Kaya magmula noon, by the grace of God, may ginawa sila. Ano yung ginawa nila? And because of that, lahat ng residente doon sa village na yun, hindi lang ako particular doon sa lugar, lahat ng residente doon ay nagkasundo sila every year. Gagawin natin itong Thanksgiving Day. Thanksgiving Day. Hindi natin alam, whatever, kung kanino nila pinatutungkol yung pasasalamat. So, first and foremost, walang iba po pwede talaga sa Panginoon. Amen? Doon sa himala na yon na ginawa ng Panginoon sa village na yon. So, nagkasundo talaga sila. So, they celebrate yung day na yon. It's a day of Thanksgiving. Hallelujah. Although they did not specified, sabi ko nga, hindi naka-specified kung ano talaga, kung ito man ay Thanksgiving sa Panginoon, basta that day is
sinimulan nila na every year, every third Thursday of every month, sineselebrate nila. Of November pala, I'm so sorry. Tuwing ikatlong Webes ng buwan ng Nobyembre. Makita mo talaga, alam ninyo, after that, Friday, Black Friday po sa US. Pagka Black Friday, naku, grabe po. Yung super sale po, yung mga outlet nyon. Ganon po. And makikita talaga natin how they celebrate it. Ganon po sila. Dinedicate nila to offer thanksgiving to God for bringing them the harvest during the time of famine. At yung practice na yon, kumalat po ng kumalat yun. Kumalat na spread ng na-spread hanggang sa nakasanayan na nilang gawin. Parang dasal. Pagka nasanay ka na laging nagpe-pray, pag nasanay ka na laging nagpapasalamat, ako nga lagi na yung buntong hininga ko, ay salamat po Panginoon. Ganun na lang ako every time na yun ang napapansin ko na rin sa sarili ko. Pagka lagi mong ginagawa, nagiging sanay ka na. Imbis na negatibo ang lalabas sa'yo. So, ganun po, nasanay na silang ganun, sinimulan na silang magpasalamat. And for sure, they dedicating that day nga, sabi kong ganun, sa Thanksgiving sa Panginoon. So, do yung Amerika, kaya ang nangyari nga, habang ginagawa nila yon, nagkaroon ng na-legislate po yun, na-legislate. Kaya, in-honor din ng government nila, that day is a Thanksgiving for the Lord. Third Thursday of every month of November. Ayan. So sa lahat ng okasyon, mas napaka-importante sa kanila. Mas mahalaga pa sa Amerika ang Pasko. Mas mahalaga, more than anything else, that's the very best and special day para sa kanila, yung ipagdiriwang ang araw ng pasasalamat. Yun ang pinakapasko nila eh. Yun ang pinakapasko nila. Yun nga sabi ko, after that, the following day, Friday, nagkakaroon ng sale sa mga outlet, sa mga mall. Tayo dito, ano ba yung pangunahing pagkain nila pagka may celebration ng gano'n? Turkey. O, sa mga tag-Filipino ka, alam mo tayo, pagka may celebration, lechon. Shanghai. Buti na nga, tayo, lechon. Lechon? Ako, buwis-buhay yun. Pampabata. So sila Turkey. Pero ang Turkey, nakatikim na ba kayo? Hindi naman ganun Hindi ko pa rin pagpapalit yung fried chicken. Amen? Pero para sa kanila, mahalaga yon yung turkey. That's the best food para sa kanila. So, in the Bible, makikita natin, tinuturo po sa atin na one of the offering that we should constantly giving. Sa Biblia po, itinuturo sa atin kung ano ba yung dapat nating palaging bigyan ng pasasalamat sa Panginoon. Yung tinatawag na Thanksgiving. Meron po dito. Kung pag-aaralan natin, may mga pangilan-ngilan po. Kung magbabasa tayo ng Biblia, makikita nyo may mga pangilan-ngilan senaryo na doon ang Diyos ay na-offend. Na-offend sa mga tao, sa kanyang mga nilalang because of ingratitude. Remember, nagkaroon tayo ng message ng gratitude. Yung hindi ka man lang mapagpasalamat. Meron po, isa lang tong sasabihin ko sa inyo, isa lang tong event, isa lang senaryo ito sa Bible na kung saan ang Panginoon ay na-offend sa mga taong binless niya. At yun ay makikita natin in one of those occasions sa Luke chapter 17, sa ERV version ko po para easy to read. 17, ayan, 11 to 19. Can I ask you to please stand before the presence of God bilang po paggalang sa Panginoon? Ayan. Luke chapter 17, 11 to 19. Sige po, basahin natin ng sabay-sabay. Jesus was traveling to Jerusalem. He went from Galilee to Samaria. He came into a small town and 10 men met him there. They did not come close to him because they all had leprosy. But the men shouted, Jesus, Master, please help us. When Jesus saw the men, he said, Go and show yourselves to the priest. Makita natin dito, hindi niya pinag-pray. Narinig niya lang, Jesus, help us. And one of the lepers. While the 10 men were going to the priest, and they were healed. When one of them saw that he was healed, he went back to Jesus. Ilan ang bumalik? Isa. He praised God loudly. Kita nyo? He bowed down at Jesus' feet and thanked him. He was a Samaritan. Ibig sabihin, hindi ka mag-anak, foreigner. Di ba? Hindi siya Jews.
Jesus said, 10 men were healed. Look at that. 10 men were healed. Where are the other 9? Asan ang siyam? 10 ang pinagaling. Asan ang siyam? Isa lang ang bumalik. Nakita nyo? Na-offend si Lord rito. And He is seeking sa isang tao na marunong magpasalamat sa Diyos. Sabi dito, this man is not even one of our people. Sabi niya, tingnan nyo nga ito. He is not even one of our, hindi natin ito kasama. Ibang lahi ito. Ibang lahi ito sa 10, sa inyo. Parang ganon. Is he the only one who came back? Siya lang ba yung nag-iisang bumalik? Salamat sa pagkakabasa ng salita mo, Panginoon. We can be seated. Nakita nyo? May isa doon, sumigaw, pagalingin mo po. Alam nyo, ang leprosy, matindi po that time na sakit yan. Nung panahon na yon, napakatindi. In the book of Luke, dito sa 11 to 19, ang sabi pa rin dito, hindi pa pala natin natulog, give praise. Then Jesus said to man, stand up. Sabi niya, you can go. You were healed because you believe. Doon sa isang bumalik. Pinagaling ka dahil naniwala ka, nanampalataya ka. So makikita natin dito mga kapatid ko sa pananampalataya, in verse 11 to 14, because leprosy is contagious. Pag sinabi mong contagious, ano yan? Nakakahawa. Parang yung pandemic that time, di ba? 2 years, 2020, 2029, lahat tayo nakamask. Sumikat na sumikat, nagkamahal-mahal ang mask, ang alcohol, wala ka nang mabibili kasi nag-aalala ang tao, baka mahawa. And that time, talagang matindi po, contagious talaga ang leprosy. People who had leprosy were required. Ito lang po makikita natin diyan sa yung pong yung pinaka-summarize po ng from 11 to 14. Ang mga tao, people who had leprosy were required to try to stay away from other people. Pag may leprosy ka, kailangan hindi ka talaga lalapit sa ibang mga tao and to announce their presence if they have to come near. Na halimbawa, pupunta ako doon, kailangan, hindi nila malalaman. Kasi, delikado. Pag aanuhan siya, anong tawag dito? Pandidirihan. Ketong. If a leper, sabi dito, thought his leprosy had gone away. Pag ang isang may ketong, nalaman niya na nawala na yung kanyang ketong, he was supposed, ito po yung nangyayari doon he was supposed to present himself to a priest. Na kaya kailangan pupunta siya sa isang pari, sa isang saserdote, who would declare him clean. Meron pang ganong gagawin. Meron ganon. In verse 10, Jesus healed all 10. Ilan ang pinagaling? 10. Ilan ang may ketong? 10. Ilan ang bumalik? 1. Kita nyo? Na-offend talaga. But only one returned to thank him. Minsan sa tao, ganun Pag may kailangan ka lang, ang bait mo. Pag ibinigay ang kailangan mo, punong-puno ka ng thank you. After that, yun ang sakit ng tao. Kung si Lord na-offend to those people, how much more sa panahon natin. Kaya dapat ang isang believer, huwag tayong gumaya sa mga walang pagkakilala sa Lord. Dapat marami tayong thank you sa buhay. Marami tayong pasasalamat. It is possible, posible, to receive God's great gifts with an ungrateful spirit. Pwede, di ba? Posible po na tumanggap ka ng miraculous gift from the Lord with an ungrateful spirit. Pag ang espiritu mo, ungrateful ka, posible pa rin na ikaw ay blessed ng Lord. Posible pa rin dahil mabuti siyang Diyos. 9 of the 10 did so. Kaya, yun ang nangyari. Yung 9, sa 10, wala. Ungrateful sila. Only the thankful man, however, learned that his faith had played a role in his healing. He is a Samaritan. Anong tawag nila sa Samaritan? Sabi ko nga, foreigner yan. A race despised by the Jews, idolatrous, and half-breeds. Ganon ang tingin nila sa mga Samaritano. Kaya sabi, tingnan nyo, ito nga hindi natin kasama sa faith Ito nga tao na to, first time lang umatin to sa atin Di ba? Pero kayo, isa lang ang bumalik to thank God. Hallelujah. Di ba? Sabi ko nga, makikita natin dito from verses 11 hanggang 19,
Pinag-pray ba siya ni Lord sila? Hindi. He did not even pray for them. Hindi sila pinag-pray. Narinig lang ni Lord yung isa sumigaw, help us. Help us. Alam nyo yung nangyari na yon, it was a glorious miracle na nagawa ni Jesus. Isa sa napaka-glorious miracle na himala na nagawa ng Panginoon. Hindi siya nag-declare any word. Mapapansin ninyo? He didn't even declare any word dun sa mga may leprosy. Wala siya. He just told them, report to the synagogue. Kaya sabi ko nga kanina, pagka na-declare na sa'yo na ikaw ay magaling, meron kang hakbang na gagawin. Kaya sabi, report to the synagogue regarding your situation, that you are already healed. When they obey, the leprosy, nung tumalikod sila, sumunod sila, habang naglalakad, nakaramdam na sila ng kagalingan. Di ba? When they obey, the leprosy was still there. Nung sumunod, andyan pa rin eh. Pero habang pagtalikod nila, sabi ko nga, instantly, nawala yung kanilang leprosy. Pero may isang bumalik. Yung 10, lahat gumaling, pinagpala, nawala yung 9. Sa church, kung merong pinakamaraming tao pag ganitong araw ng linggo, ng Sabbath day, ay sa panahon natin, kung meron mang lugar na dapat pinakamaraming tao, saan yun? Sa simbahan. Karamihan, nasa ng mga tao. Kasi, ano ngayon, pastor eh? Family day. Yan. Nako, kapatid, pag hindi natin in-honor, ako nga, di ba, ang tagal nating iba ang faith natin, naalaman ko talaga, when we come to know the Lord, ganito pala kahalaga to honor the Lord. Especially this Sabbath day. Wala, isa lang ang bumalik. Nagtanong ang Panginoon, ang tanong ng Lord, where are the other 9? Asan sila? Ang daming bakanting upuan. Asan kaya sila? Di ba? Sabi ko nga ang pastor, ang role natin is to intercede. Iniiyak ko sa Panginoon. Ang role ng mga intercessors is to pray. Pero si Lord na ang bahala. Kaya lang, malakas talaga ang hatak ng kaaway. Pag mahina-hina ka, so 1 linggo ka na lang umattend kasi may gagawin ka ngayon. Anyway, sa 1 linggo, okay ka na doon. Maiintindihan ka naman ni Lord. Walang bumalik, isa lang. Mga kapatid, wag nating pagpapalit ang napakalaking biyaya ng Diyos sa kaprasong binibigay sa atin ng mundong ito. To thank Him. Amen? Tandaan ninyo, babalik ka rin sa Lord. Babalik ka din sa Lord. Ay, naku po mga kapatid. Apart from God, we are nothing. Jesus was expressing God's offense. No? He was offended by the attitude. Yung attitude po ng those 9 lepers, but dahil nga hindi sila naging mapagpasalamat. Ano po yung bakit? Naghahanap ang Lord. Kahit naman hindi tayo magpasalamat, Diyos pa rin siya eh. Amen? By the way, gusto ko pong pasalamatan si Lord sa buhay po ni Laika Avisan. Ayan, bigyan po natin siya ng God bless you, welcome. Praise God. Ayan, salamat sa Lord. Meron tayong bagong kaluluwang kasama at salamat po sa mga buhay no. So makita natin dito, Jesus was expressing God's offense. Na-offend talaga ang Panginoon dito. Hinanap ng Lord, nasaan kayo? Kaya nga, palasak na maririnig natin. Pag ang sa church, Pastor, pag-pray mo ko na magkaroon ako ng trabahong maayos, ganito. Pag ganito, talagang ganito po ang gagawin ko. Magbibigay ako, tutulong ako, maglilingkod ako. Pinag-pray ng pastor. Pinagpala. 1, 2, pangatlong linggo, pangatlong buwan, nawala. Biglang bumalik. Oh, ba't minsan ka na lang busy po kasi sa trabaho eh. Ganun halika, pag-pray uli kita. Bakit po? Binless na ako ni Lord, hindi. Dadasalin ko sa Lord, lalapit ko na mawala na yung blessing na yan para muli kang bumalik sa Panginoon. Nakakatawa pero totoo. Natatawa tayo pero totoo. Marami sa atin ganun nung araw. As we mature in the Lord, habang tayo nagmamature sa Lord, pahalagahan po natin yung salitang pasasalamat sa Panginoon. Amen? Na-offend sila dito yung gratitude po. Hindi sila naging mapagpasalamat. Sabi ko nga, remember our message last time. Hinahanap ng Lord
Na hindi lang tayo pwedeng mabuhay sa sarili nating kayod para may makain, patayin ng sarili sa kakatrabaho, sa mga pangarap. Hindi masama. Hindi masama. Walang masama ron. Pero ang hinahanap ng Panginoon, magkaroon tayo ng gratitude spirit sa Kanya. Na Lord, lahat ng ito naman hindi naman akin to, para sa iyo to. Makita ni Lord sa atin. Panginoon. Kung sa tao nga, pag hindi ka thankful, di ba? Di ba? Pag hindi ka thankful sa taong gumawa ng mabuting bagay sa'yo, anong pakiramdam ng tao na yon? Minsan, ikaw pa ang nahihiya pag hindi nagpasalamat sa'yo. Nagigets niyo ako? Pag hindi ka thankful sa isang tao na gumawa ng mabuti sa'yo, kaya yung word na walang utang na loob. Pangit pakinggan, pero same thing din yan pagka ikaw ay hindi marunong magpasalamat. Sa tao, pagka ginagawan ka ng mabuti, whatever it is, di ba? Pag naging mapagpasalamat ka, ang sarap sa pakiramdam. Hindi kailangang malaki o maliit ang ibibigay o tulong sa'yo. Ang mahalaga yan, dyan, be thankful. Amen. Lalo sa Lord, lalo pala sa Panginoon. Kailangan pala. Kaya yung ingratitude ay hindi lang yung ginawan ka ng hindi maganda. Kahit nga hindi maganda pa rin yung ginagawa sa'yo. Di ba? Kailangan pa rin. Kailangan pa rin maging mapagpasalamat tayo sa Panginoon o sa taong yon. Ha? So mga kapatid, yung failure minsan ng tao natin, ng bawat isa, ingratitude po ay yung failure ng tao to recognize. Yun ang nagiging failure natin . Hindi natin nare-recognize sometimes. Though hindi intentional, andun ako. Kasi ugali mo na yun . Di ba? Hindi naman intentional, hindi ko naman sinadya na hindi mag-thank you . Ay, okay lang yun. Pero dapat gawin mo pa rin. Amen? Amen? Recognize natin the goodness, yung goodness na ginawa sa atin ng kapwa, lalong-lalo na ang Panginoon. So, ilan ang gumaling? 10 lepers was, healed. Isa lang ang bumalik. Na-offend si Lord. 1 Thessalonians chapter 5, verse 18. Ano sabi dito? Biblical. Let us give thanks unto the Lord in all circumstances, for it is the will of God. Magpasalamat tayo sa Diyos. Ano sabi? Sa lahat ng pagkakataon. Kasi ito ang kalooban ng Diyos. Ang ating usapin dito, thanksgiving sa Lord tayo, spiritual. Kasi pagka tayo marunong magpasalamat sa Panginoon, dumadaloy naman yan how we, di ba? Paano nakaka-apekto yan, how we deal with people. Amen. Praise God. So, sa 1 Thessalonians 5:18, let us give thanks to the Lord in all circumstances. Pag sinabi mong all, hindi lang magandang pangyayari sa lahat ng bagay. Kasi bakit? Dinugtungan niya pa ni Paul. Kasi ito yung kalooban ng Diyos. Tama? Tama. Will of God. Kasi ang Thanksgiving, mga kapatid, lifestyle yan. Lalo ngayon, kaya uunahan ko na. Ito yung inimpress ni Lord sa akin kasi December. Ano yung mga nangyayari, ganapan ngayon sa buwang Disyembre? Ang daming masaya. Salamat, Panginoon, December na naman. May bonus, may 13th month. Lahat ng pagod ko magdodoble. May 14th month pa nga sa iba di ba? May mga regalo. Salamat, Panginoon. Meron, ang daming thank you pag December. Di ba? Kaya ang tao, alam ninyo, nadadaya rin tayo ng kaaway na kailangan pag Disyembre masaya ka. Pag wala kang pera, malungkot ka. Nakita ninyo ang pandaraya ng kaaway? Pagkakulang ka sa mga bagay-bagay ng material dito sa mundo, pagdating ng Disyembre, bakit lungkot naman ang buhay ko, ganito, nadadaya tayo ng kaaway. As I've said always, mga kapatid, may Diyos ka lang, may tama kang relasyon sa Panginoon, kay Jesus Christ, na siyang daan ng katotohanan at ang buhay, ang sabi niya, do not let your hearts be troubled. John chapter 14, hindi kayo dapat nag-aalala, hindi kayo dapat natatakot. In my Father's house are many rooms. Diba? Yun ang hindi pinangako ng Diyos. Do not let your heart be troubled. Ipopromote kita, anak.
Sa January, lalaki sweldo mo. Do not let your heart be troubled. Ang pinangako, biblical. Yung bahay sa langit. Can we give the best clap offering to the Lord? Lord, ang lakas na naman ng business kasi December. Thank you, Lord. May mga ganyan, di ba? Mga ganyan natin, yung mga salita natin. Pag Disyembre, ang daming thank you. Pero pwede pa hanggang January yan. February, March, April. Ang hirap ng buhay, di ba? Kaya dapat ang Thanksgiving, lifestyle na natin yan. I mean, lifestyle, buhay mo na yan. Ginagawa mo na yan. Hindi na natin kailangan maghintay ng mga special occasion, special miracle, glorious miracle na gagawin ng Diyos sa buhay natin para mag-thank you. Amen? Ay, pagka nakuha ko tong project na to, jackpot ako dito. Thank you, Lord. Pag binigay mo sa akin, paano pag hindi binigay sa'yo? Pag sinagot ako ni Lord dito sa pinapangarap namin, ganito, ganon. Lord, talaga magbibigay ako sa'yo. Paano kung hindi sinagot? Paano? Yun ang usapin. Paano kung hindi sinagot? Pag itong binaplano namin na to, Lord, pinayagan mo, inalaw mo, Panginoon, matagal ko ng pangarap to. Itong babae na to, itong lalaki na to, itong plano na to, itong pangarap na to, paano kung hindi ginawa? Tingnan mo yung katabi mo. Amen? Minsan, ang itsura natin, hindi yung mukha natin, hindi ma-drawing di ba? Parang, mo na ang mundo Kahit hindi po tayo makareceive ng pagpapala dito sa Panginoon, sa sinabi ni the mere fact, kahit hindi tayo makareceive ng blessing sa Lord, the mere fact, kahit isarado pa, even the heaven, isarado pa ni Lord ang langit sa'yo. Puro negative, puro no ang sagot sa'yo. Kailangan mo pa rin magpasalamat. Yung pagkamatay mo sa krus, sapat na yon. Yung mapatawad ka sa iyong mga kasalanan at alalahanin mo na kasama ka, kabilang ka sa mamamayan ng langit. And that's the very, very reason. Pinakamatinding dahilan yan to thank God and you belong to the family of God. Palakpakan niyo po ang inyong mga sarili. Kahit hindi sagutin, pero hindi naman ganun si Lord. Hindi ganun ang Panginoon. Still, we do not deserve. Binibless tayo. Di ba? Busy-busy ka nga wala ka ng panahon Pagka may time ka, mainit na mainit ka. Di ba? Pag may time ka, okay. On fire ka. Pag busy ka, diyan ka muna, Lord, Dito muna. Siguro si Lord, ito, nakatayo ka. Nak, uy, pwede lang, nak, ano kaya ta ngayon aligagang-aligaga ka. Hindi mo na, asa na ba ako sa puso mo? Totoo, hindi. Totoo, hindi. Nakakaramdam ba kayo ng ganon? Kaya ako lagi kong sinasabi sa bawat isa, miski sa akin, kinukondisyon ko yung sarili ko, nabigyan ako ng isang uri ng karakter or attitude, pakiramdam o kaisipan, o damdamin na pag ako nagkulang sa Lord, parang hiyang-hiya na ako. Ang laki na ng kasalanan ko. Dapat ganun tayo. O wala lang? Parang wala lang. Tama, hindi. Kaya dapat, let's be thankful. 2 Timothy chapter 2, verse 13. If we are not faithful, tingnan nyo yan, Bible if we are not faithful, basahin natin ng sabay-sabay malakas. He will still be faithful because He cannot be false to Himself. Hindi niya pwedeng sirain ang pagiging Diyos niya. Hindi tayo faithful? Hindi tayo faithful sa pagbibigay ng panahon sa Diyos? Tinanggap kita, Panginoon, pero wag mo munang tatanggalin tong ugali ko na to, Lord, hindi pwede 90%, sasabihin mo 100%, Lord. Pero teka muna, Lord, mahirap yata. 90 na lang, yung 10% sa akin muna ako ang masusunod. Hindi po pwede yun. Kahit hindi tayo faithful, sabi, He is faithful. Kasi hindi niya ikukompromiso ang pagiging Diyos niya. Biblical, sabi ni sa 2 Timothy. Kahit hindi tayo tapat, ang Diyos ay nananatiling tapat. Sa Tagalog, nakita nyo. Kahit hindi tayo tapat sa Diyos, sabay-sabay. Tapat sa Diyos. Ang Diyos ay mananatiling tapat sa akin.
Means kahit hindi mo kayang magpasalamat. Kasi minsan, bilib na bilib tayo sa sarili natin, di ba? Maraming ganun tao, galing ko. Kaya ako, I deserve this naman. Kaya nga, minsan kasi pag may mga tao kasi na nakikita na, minsan sa Facebook lang, di ba? May mga shouts tayo, pinakikita natin yung accomplishment natin sa buhay dahil ang sipag natin, ito nangyari, ito yung na-accomplish ko. Pagkatapos maglalagay ka doon ng shouts na sa mga naiinggit dyan, hindi nyo lang alam, yung pinagdaan, wag ganun. Tandaan ninyo, hindi ka magiging tagumpay kung hindi dahil sa Panginoon. Amen? Hindi po, kaya may mga tao na, deserve naman namin to eh. Deserve naman namin ang ganitong buhay kasi nagsikap naman kaming mag-aral, nagsikap kami, naging ganito. Hindi po. Deserve, hindi ka deserve. Lahat tayo, hindi natin deserve. Mabait lang talaga ang Panginoon. Hallelujah, palakpakan natin ang Panginoon. Being good is the nature of God. Kita nyo? Yung pagiging mabuti, yan ang kaugali ng Diyos. Tama? He is a good God. He never changed. All His promises are yes and amen. He has no rival. He has no equal. Hallelujah. Praise God. So dapat lang we should live a lifestyle of thanksgiving. And thanksgiving po, ang thanksgiving po ay hindi lang yan. Pag magtitipon-tipon tayo, pag may fellowship, pag may handaan, hindi ko sinasabi to ha, hindi ako nagpaparinig dahil Christmas party, hindi po, marami na tayong minsan mga okasyon. Minsan, pag alam natin may mga provecho, even sa sekular, hindi ka na nga aatin kasi kailangan to eh. Maraming paraffol dun eh. Unahin mo muna si Lord. Bago yan, di ba? Minsan hindi lang sa pagtitipon, kaya ka nagiging masaya at mapagpasalamat. Kaya nga sabi, in everything, di ba? Give thanks to the Lord. Ang thanksgiving, hindi lang yan pag masasaya tayo, may mga masasarap na kainan, hindi po lang yan dyan. No problem about that, wala pong problema sa akin yan. Kaya nga sabi ko nga sa Amerika, talagang dinideclare nila. Inabutan ko nga doon yung panahon ng Thanksgiving talaga. At ang mga tao talagang pagka Thursday nga kasi holiday, na-legislate na yun, holiday. So may Friday pa. Pag long weekend, magiging 4 na araw yun. Tuwang-tuwa sila. Grabe talaga. Yun ang pinakaano nila, yung Thanksgiving Day. Kaya sabi ko nga sa atin, ang hinahanda natin, lechon na pampaikli ng buhay. Pero ang sarap ng balat, Basta malutong. Pero sa kanila, turkey. Pero wala nang sasarap sa fried chicken natin. Amen? So, mga kapatid, kailangan we ought to dedicate our lives to the Lord. Tama? Ang buhay na ito para makapagpasalamat tayo palagi sa Kanya. Dapat hanggang huling sandali ng buhay natin. Up to our last breath. Kailangan marunong tayong magpasalamat dito sa lupa. Dapat lang po. Because ang nature ng Lord, ano yun? Anong nature ng Lord? Being good. Sa Old Testament po, makikita natin yan. Hindi ko na po nilagay dyan. May mga tinatawag na offering or sacrifices of thanksgiving. Makikita natin. Actually, hindi naman ito talaga sacrifice eh. Dahil sobra-sobra talaga. Yung pag nag-aano ka, offering of sacrifices, hindi po. Sa sobrang biyaya ng Diyos sa'yo, talaga sa sobrang pagka-ina-acknowledge mo how good God is in your life, hindi mahirap para sa'yo ang magpasalamat sa Panginoon. Kaya dito sa church, dito sa Pilipinas, dapat gawin din natin yun. Kaya gusto ko nga palitan yung Christmas Day, bukod doon sa sineselebrate natin Thanksgiving Day, iba pa rin yung gawin natin Thanksgiving Day with the Lord. Amen? With the Lord. Isentro natin kay Jesus. Tama ba? Kay Jesus natin isentro ang Thanksgiving na yan. Pasasalamat ng sobra-sobra, walang iba kundi sa Diyos. Kaya ang buhay natin talaga, kailangan meron tayong isang pagpapahayag, yung paraan ng pagpapahayag ng pasasalamat sa Kanya. In Psalms 116, verse 12, what can I give to the Lord? Sabi ni David, ano ba yung pwede kong ibigay sa Lord? For all that He has done for me. Iniiwan ko sa inyo yan, binabalik ko sa inyo yan, prayer na yan. Yung tanong na yan. Panginoon, ano ba yung pwede kong bigay sa'yo? Kahit buhay ko, Lord, kulang eh. Di ba? Sabi ni David, what can I give to the Lord? What can I give the Lord for all that He has done for me? Totoo naman eh. Di ba?
Sa lahat ng ginawa mo sa akin, Panginoon, ano ba yung pwede ko pang ibigay sa'yo? Even nga yung buhay na to, mga kapatid eh. Hallelujah. Ano yung maigaganti ko sa Diyos? Ano yung maigaganti ko sa iyo, Panginoon, for giving me this career, this job, this family, this life? Ano pa pwede? Yung pinango mo ko sa kasalanan, ginagamit mo ko, binago mo ang buhay ko, yung araw-araw nararanasan ko yung pag-iingat mo, every month, every day, every minute, lahat ng needs ko, pinoprovide mo, sinusupply mo. Ano pa ba, Panginoon, ang pwede kong maiganti sa'yo? Sino rito yung hindi ka nakakakain ng kulang? Halimbawa, hindi ka nakapag-breakfast, tanghalian lang, wala nang hapunan dahil walang salat. Wala naman siguro, di ba? Wala, lahat tayo. We are all blessed by God. Pinagpala tayo ng Panginoon. Kaya sabi si David, ano yung maigaganti ko for all His goodness? Tanong niya yan. Tinanong niya ni David, mga kapatid. That's his question sa Panginoon until the time of his death. Imagine mo, until the time of his death ni David, yan ang tinanong niya sa Panginoon, Lord. Kasi in-evaluate niya. From being a shepherd, teenage life, ginawang pastol, from pastol, ginawang hari, pinayaman, pinaganda ang buhay, nagkasala, bumalik sa Diyos, ibinalik ng Panginoon, nagbalik sa Kanya yung anointing, nabalik sa Kanya ang blessing. Kaya pag ini-evaluate niya ang buhay niya, yung mga pinagagawa niya sa kabila ng ginawa ng Lord, Panginoon, wala siyang maisip na dahilan para hindi siya makapagpasalamat. Tayo, nagkukulang, nagkakamali. Pero tatandaan natin, mga kapatid, pag ini-evaluate natin ang ating mga sarili, ang ating mga buhay, dapat, Panginoon, alam niyo kung ano maigaganti lang natin sa Lord? Gusto niyo malaman kung ano? Isang buhay na kaaya-aya sa Kanya. Gusto niyo yon? O ayaw niyo? Di ba? Sabi sa Book of Romans, ano sabi? Ano sabi? Offer your life. Di ba? Bilang isang handog na hain sa Panginoon. Buhay. May kotse ka, may bahay kang maganda, may karir ka, mabuting asawa, pamilya. Di ba? May jowa kang mabait, mahal na mahal mo. May mga pangarap, karir mo. Lahat ng yan. Iiwan mo yan. Lahat ng yan. Lahat ng yan. Ang magmamatter lang, puso. Puso. Well done. Well done, my good and faithful servant. Hallelujah. Kaya dapat po, mga kapatid, tayo po yung paglilingkod natin. Ito gusto ko kayo encourage. Yung oras na binibigay mo, yung effort, yung paglilingkod, even yung trash, yung mga binibigay nyo, iba sa atin, talagang gusto natin makasama palagi sa mga gawain. Pero I really thank God for your life. Dahil alam naman ng Panginoon, pero you still nagsusupport kayo sa gawain ng Panginoon. Hindi tayo makakasurvive dito. 4 oras yung bayad natin dito. Meron pa tayo inuupahan isa. How can we survive kung hindi sa grace ng Lord? Kung hindi dahil sa inyo na binibless kayo ng Panginoon. Amen? Kaya I want to thank every one of you. Lahat kayo, kahit hindi sa in cash, in kind, yung effort, yung gift ninyo, yung prayer ninyo, most especially sa church, napakalaking bagay po ang nagagawa niyan. Amen. So, yung kayong paglilingkod, pagsamba natin, pagsunod sa Diyos, hindi naman to para sa atin eh. Di ba? Kahit hindi ka sumamba, eto, hindi mo ka sumunod sa Diyos, ayaw mong maglingkod, hindi ka sumunod, it's okay, Diyos pa rin siya. Sino talo? Tayo. Amen? Kaya lahat ng yan, ginagawa natin, with express of intention of offering to God the thanksgiving that He rightfully deserved from us. Deserve talaga ni Lord. Ang siya ay sambahin, paglingkuran, sundin, ang Diyos na naglikha ng buhay sa inyo at sa akin, nagbigay, nagpahiram. Di ba? Kaya karapatan lang ng Diyos na paglingkuran. Psalms 100 verse 4 in ESV version. Enter His gates with thanksgiving and His courts with praise. Give thanks to Him. Bless His name. Malakas nga basahin natin. Enter His gates with thanksgiving and His courts with praise. Give thanks to Him.
Bless His name. For the Lord is good. His steadfast love endures forever, and His faithfulness to all generations. Darating ang time, mawawala tayo. May mga panalangin tayo sometimes, hindi natin nakikita. Hanggang sa dumating na tayo, kunin na ng Lord. Pero tandaan nyo yung promises ng Lord. Hanggang sa bawat lahi natin, mangyayari. Look what He did to Abraham. Di ba? Hindi man nakita. 100% ni Abraham ang katuparan ng pangako ng Diyos sa kanya. Tumingin ka sa langit. Tingnan mo yung mga bituin na yan. Yan ang magiging mga lahi mo, mga anak mo. Pero ilan lang ang naging anak niya? Si Isaac, di ba? Pero natupad yon. Kaya nga may kantang, Father Abraham has many children. Tayo po ay kasama doon. Nawala si Abraham, pero nangyari, natupad yung pangako ng Diyos sa kanya. Amen! Kaya dapat yung attitude natin sa Lord every time we come to the Lord, thankfulness, thanksgiving agad muna. Panginoon, salamat. Salamat. Di ba yung pagpatayo mo pa lang sa bed, kahit hindi kutsyon yan, kahit papag lang yan, foam lang yung hinihigaan mo, or ano banig man yan, pag upo mo, say a prayer, Lord, thank you. Thank you, Lord. O nga, sabi ko, sa sobrang pagod, para akong namatay sandali magdamag eh. Namatay ako, nagising na lang ako, sabi ni Brother Ray, 5:00 na, mahal. Praise God, di ba? Ang sarap ng tulog. Minsan talaga masarap matulog pag pagod eh. Kaya mabuti, mapagod naman tayo sa pagsiserve sa Lord. Pero yung napapagod ka, walang kakwenta-kwenta, walang kawawaan. Sayang yun. Amen? Amen, palakpakan po natin ng Panginoon. In thanksgiving, there is faith because it ignites. Tingnan nyo ha. In thanksgiving, there is faith. Sa pasasalamat, dapat kasama yung pananampalataya. Kaya ka nga nagta-thank you because yung faith na yon, na nilikha ng Diyos, pinanganak sa puso natin. Yun eh, in thanksgiving, nilagay ko dyan, there is faith because it ignites. Nag-i-ignites the heart of God to release more of His favor, His power, and more of His blessings. Nag-i-ignite, parang ano ba yung ignite sa Tagalog, CI? Ha? Sa mag-asawa, di ba? Sa mag-asawa, alam mo, mahal na mahal kita. I love you. Thank you sa Lord kasi binigay ka sa akin eh. Tapos pag sinabihan mo ng gano'n, nakakaapag ano yun, di ba? Di ba? Di ba? Kahit na minsan gusto nating mainis sa mga asawa natin, salamat na lang sa Lord sa ugali mo. Thankful pa rin ako. Kaya itong sasabihan mo to, nag-i-ignite yun para lalo kanyang mahalin, lalo kanyang intindihin, lalo kanyang paboran. Amen? In thanksgiving, there is faith because it ignites the heart of God to release more of His favor, more of His power, and more of His blessing. O ayaw ba ninyo yun? Hallelujah. Sabi ni Paul. Philippians chapter 2, 14-16. Do everything without grumbling. Ito na pinaka-highlight ng message. At pupunta na po ako sa matatapos na po ako. Do everything without grumbling or arguing. Gawin nyo ang lahat ng bagay. Mamaya na natin Tagalogin. So that you may become blameless and pure. Children of God without fault in a warped and crooked generation. Then you will shine among them like stars in the sky. As you hold firmly to the word of life, and then I will be able to boast on the day of Christ that I did not run or labor in vain. Sa Tagalog, sabay-sabay, gawin ninyo ang lahat ng walang reklamo o pagtatalo para maging malinis kayo at walang kapintasang mga anak ng Diyos sa gitna ng mga mapanlinlang at masasamang tao sa panahong ito. Kailangang magsilbi kayong ilaw na nagliliwanag sa kanila habang pinaninindigan ninyo ang salita na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. At kung gagawin ninyo ito, may maipagmamalaki ako sa pagbabalik ni Kristo dahil alam kong hindi nasayang ang pagsisikap ko sa inyo. Palakpakan natin ang Panginoon sa buhay ni Pablo na inspired by the Holy Spirit. What a word. Why is it so dangerous? Bakit ba nakakatakot ang mag-murmur or
mag-complain. Sige. Nakakatakot. Yung lagi kang nagmamurmur, lagi kang nagko-complain. Ayan. Alam nyo, pagka ang isang tao mahilig magreklamo, hindi yan nakakatulong. It does nothing but, causes unneeded stress. Pag lagi kang tao, puro negative, nakakadagdag ng stress yan. Natatransfer pa sa mga taong nakakausap niya. May nakausap na ba kayong tao pag nakausap mo, kumusta ka na? Ito, naku, ang hirap ng buhay. Hanggang ngayon, ganun pa rin. Mabuti ka pa. Parang masyadong pasan-pasan niya ang mundo. Dapat pag tinanong ka, how are you? Great. Because God is good. Amen? Ito, marami pa rin. Mukhang pinagpala ka ng Diyos. Hindi. Utang lang lahat yan. Ganun to ganun. Talagang nagtatrabaho ako para mabayaran. Mga ganyan, parang ang pangit pakinggan, di ba? Pagka hindi ka kaya yung murmuring, yung mga complain, sabi, you might get what you want. Pwedeng makuha mo yung gusto mo. Just like the Israelites. Nakita yung mga Israelita, got the food they crave in full. Nagalit si Lord, di ba? Puro kayo reklamo ng reklamo. Sige, nagpababa ng pugo ang Diyos. Na kayo, sabi niya. Yung magkabusog na kayo sa sobrang kain ninyo, lahat ng may buta, sige, pasukan na ninyo. Magkasuka-suka kayo. Oo, nagalit ang Lord sa sobrang reklamo ng mga Israelites. Kaya pagka isa ka mareklamo na, Lord, ba't naman ganun? Parang unfair ka naman. Ini-expect ko to. I did my best but my best doesn't good enough, Lord. I did my best, di ba? But my best doesn't good enough. Lord, ba't naman ganun? Lahat gano'n. Aga ko nga sa church eh. Wala nga gumagawa, ako lang ang gumawa. Kung wala ako doon, wala, Lord, ba't naman ganun? Di ba? Kasi alam mo, katulad mga Israelita, you forget all the things God has done for you. Ang isang taong mareklamo kasi nakakalimutan mo na yung ginawa sa iyo ng Lord. Iwasan natin ang magreklamo. Sabi mo sa katabi mo. Iwasan natin ang dumaing. Don't get me wrong hindi masama. Pero pagka ganun po talagang Alam niyo ba ang taong mahilig magreklamo, mahilig dumaing? Nasa ilalim pala ng curse yan. If you keep on complaining, if you keep on murmuring, you actually cursing yourself. If you keep on complaining, if you keep on murmuring, you actually, cursing yourself. Lagi kang nagpapaawa, lagi kang dumadaing, di ba? Lagi kang nagsasabi ng mga kakulangan mo, pangit na mga nangyayari sa buhay mo. Actually, it is an act of worshiping the devil also. Pag ang isang tao mareklamo, it is an act of worshiping the devil. Sabi ni Paul, sa lahat ng pangyayari, di ba? First Thessalonians chapter 5, sa lahat ng pangyayari, in everything, give thanks to the Lord, for it is the will of God concerning you. Kasi yun ang kalooban ng Diyos sa lahat ng bagay. Hindi sinabi ni Pablo, pagka okay ang buhay mo, magpasalamat ka. Pag na-promote ka, magpasalamat ka. Pag pinagpala, hindi. In everything, give thanks to the Lord. In all circumstances, sa lahat ng nangyayari sa buhay mo, dapat maging mapagpasalamat ka sa Panginoon. Amen? God never stop doing good things to us. Kasi pagka murmuring ka, mahilig ka magreklamo, parang paawa effect ka sa sarili mo, you are just cursing yourself. At si devil ang ini-entertain mo rito. Because God never stop doing good things to you. Sabi mo, God never stop doing good things to you. Sabi mo sa katabi mo, hindi humihinto ang Diyos. Amen. He never stop giving us favor. Tama? Yung pabor ng Diyos. Kaya ang pagreklamo, it is an act of attacking and offending God. When you choose to complain, when you choose to murmur and speaking negatively. Ayan, Romans 8:28. All things work together for good to them who love the Lord. Amen? Genesis 50:20. Kunin niyo yung mga verse na yan. You intended to harm me. Sino to? Si Joseph. Nakita niyo yung buhay ni Joseph. Pinag-aralan natin, women. Ang buhay ni Joseph, Anong ginawa sa kanya? Nainggit ang kanyang mga kapatid. Halos patayin siya, pero buti si Benjamin. Wag na natin patayin yung kapatid na to. Anong ginawa? Pinagbilin, ginawang slave, napunta siya sa Egypt. Ano nangyari? Puro hirap ang nangyari kay puro pagsubok. Alam niyo si Joseph, ang ganda ng heart niya. Tapos dumating sa point in time, ang bilis ng kanyang promotion, ginawa siyang gobernador. Pinagtiwalaan siya pangalawa sa pinakamataas sa Ehipto.
Dumating ang time sa lugar nila, kay Jacob, sa iba niyang kapatid, na gumawa na sa kanya ng hindi mabuti. Di ba? Nung na-realize ng mga kapatid niya, halos hindi nila malaman, ikaw, kung kulang na lang talaga, patayin mo na lang kami. Dahil sa, sabi ni Joseph doon, you intended to harm me. Tingnan nyo. But God intended it all for good. He brought me to this position so I could save the lives of many people. Nakita nyo, sabi ni David, yung attitude niya, sinaktan mo ko, pero nakita nyo yung ginawa ng Lord. Hinayaan ng Diyos. Kaya minsan, yung mga pagsubok, tandaan ninyo, ayoko maririnig na binibigyan ka ng pagsubok ng Lord. Mali po yun. Pinapayagan lang ng Diyos. Hindi ganun kalupit ang Diyos. Na ito pagsubok, kailangan mo, subukin kita. Hindi, pumapayag lang ang Diyos. Inaalaw niya lang to test our faith. Amen! Kaya po, Philippians chapter 4, verse 4, rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. So, kaya this Christmas, we as believers, itong panahon nito ng Kapaskuhan, why don't we celebrate it a different way? Ibang way naman. Thanksgiving Day to the Lord. Lord, thank you. Kahit walang keso di bola tamon sa hapagkainan, kahit walang spaghetti masarap, kahit walang ganito, kahit walang handa, kahit walang bagong damit, kahit walang panregalo, kahit walang bonus, this is, Panginoon, hindi kami liliban, kasama pa rin kami na magse-celebrate ng Thanksgiving sa iyo. Amen? Amen. So, ito yung power ng Thanksgiving. Number 5 reasons. 5 dahilan para to express your thankfulness. So, number 1, God gave you His greatest gift. Tama. Salvation through relationship with His Son, Jesus Christ. John 3:16. He answers your prayers. John 11:41. He provides for your every need. 1 Thessalonians 5:17-18. He showers you with a blessing. Philippians 4 verse 6. He protects and keep you. Amen? Tayo po tayong lahat. God is good. God is good. God is good. And all the time, God is good. Sino rito yung walang trabaho? Sino yung may trabaho? Oh, may bonus ka na. Sana all, di ba? Di ba? Sana all may bonus. Amen? Sana all maganda ang karil. Pero wala nang sana. Hoping, di ba? Because our God is a good God. Amen? Kaya mga nagtatrabaho dyan, mga kapatid, Lord, hindi lang sa bonus. Kaya ako magsisipag. Amen? Hallelujah. My conclusion, read. Sabay-sabay nating basahin itong conclusion na to before we sing to the Lord. There is always a temptation to focus on the negative things in this life. Tama, pause muna tayo. Period. Meron talaga, may mga situation na talagang tinutokso tayo na ma-focus natin sa mga negative things ang buhay natin ito. Di ba ang dami? There is always a temptation to focus on the negative things in this life, sa buhay na to. Ano yon? The challenges, hardships, trials that we face, and forget to thank God for all of the good things He has provided us. Kaya hindi ka nagiging mapagpasalamat, nadadaya ka ng kaaway. Kasi nawawala ka na sa focus. Ang sabi dito, let us not make that mistake. Huwag nating hayaang maging ganon. God, tandaan, basahin natin, God has abundantly blessed us far more than anything we deserve. Especially as we look beyond this life, let us regularly offer praise and thanks to Him. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah. Panginoon, hayaan mo this December. As we end this year, Lord, nagse-celebrate kami, Panginoon, ng Kapaskuhan. Oh God, hayaan mo, Panginoon, matuto kami to extol your name in our life. To always give you glory, Lord. In spite of, pangit maganda,